Palakpakan! Ayan. At yung kahapon po ay meron tayong breaking news. Ay ito naman po ngayon ay wasak na wasak na news. Ayan po yan. At para lang po malaman ninyo. At siyempre, bago po natin ihahatid yung ating wasak na news, ay hindi naman po pwedeng kalimutan kong batiin itong lahat ng mga subscribers ko, followers at mga viewers. Ayan po, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi. Siyempre, para at mailayo rin po kayo dito sa mga politikong mga kawatan na ito. At nang hindi na kayo mahawa sa mga sakit itong mga kawatang ito. Ayan. At isa pa po, napag-alaman natin na dyan sa Kongreso ay napakarami pala mga adik dyan. Ngayon yan ang pero hindi po yan yung wasak na news natin at hindi pa po yan. At yan po ang ating tatalakayin. At nagbibigay lang po ako ng warning dito sa mga, lalo na dyan po yung mga asa-asawa ninyo dyan sa Cebu at maging dito sa Manila. Dalawa po yan, Cebu at saka Manila po itong aking bibigyan ng warning. Dito po kasi ay kaya nga po kung mayroong breaking news kahapon ay ito po ay wasak na news. Palakpakan! Ituloy na po natin yung pagbibigay po natin ng warning. Unahin na po muna ito natin itong Cebu. Kung kayo po ay may mga asawa na malapit po dyan siyempre, alam nyo na po yung tinutukoy ko, ito po ay isang politician. At siyempre, hindi naman natin kailangan pangalanan mo at alam naman na po ng buong mundo, buong Pilipinas yan kung sino ito po aking tinutukoy. Kaya po kung malapit lang po kayo dyan, kung saan ay naroroon itong manghuhula na ito. Kasi kaya ako sinabing manghuhula dahil manipis po kasi ang bibig. Palakpakan, ayan. Kaya ko po pinag-iingat yung mga asawa ninyo, kayong mga kababaihan, bantayan niyo po mabuti yung inyong mga asawa. Dahil, yan po pala ay, talagang mayroon palang pa nito, mayroon inuutosan na talagang manghikayat na kahit na, panandalian lang, halimbawa short time. Pwede na nga raw doon sa pwede na nga raw doon sa opisina niya pero bago po tayo bago muna natin tatalakayin ng dire-diretso ay dahil po linggo ngayon ay pumunta lang po kayo dyan sa sulok ng inyong bahay at kung meron po kayong kwarto, mag-lock po kayo ng inyong kwarto at mag-tirik lang po kayo ng kandila. Tapos isang basong tubig doon sa malapit sa kandila. Habang nakasindi po yung kandila ay magdasal po kayo. At hingin po natin. Maging ako po, ginagawa ko ito. Actually, bago po ako gumawa ng video ay katatapos ko lang po kanina. At para lang po sabihin ko sa inyo na wala po akong idinasal para sa sarili ko. Kundi ang idinasal ko po, sana lahat ng mga subscribers ko ay maramdaman na nila yung swerteng laging lumalabas dito sa bibig ko. Yan po lagi ang ipinagdarasal ko. So, simple lang naman po. Hindi po kailangan, ayoko pong ayoko pong mag-discourage sa inyo.
Hindi po kailangan na pumunta kayo ng simbahan. At dahil nga po sa ang itinuturo ko po rito, ay kung paano lang po makipag-communicate sa ating Panginoon. Yun po, yun. Magtirik po kayo ng kandila, sindihan po ninyo. Maglagay kayo ng isang basong tubig. Pagkatapos nyo pong magdasal ng taimtim sa ating Panginoon, sabihin nyo po lahat yung mga problema ninyo, kung ano po yung mga problema ninyo, sabihin nyo po sa Kanya. At sabi ko nga po, sa paulit-ulit na pagdarasal natin sa Kanya, mapapansin din po niya kayo. Kasi ako po ay ganyan po yung mga dating ginagawa ko at hanggang ngayon po ginagawa ko. Kagaya po ng kasasabi ko lang po kanina. Kung nagdarasal po ako ngayon ay hindi po para sa sarili ko kundi dito sa lahat ng mga subscribers ko. So yung pong mga gusto pong mag-subscribe, yung makakapanood po ng ating video ito, subscribe nyo na po ang Birana Live Studio TV dahil sisiguraduhin ko po sa inyo na darating po yung araw na ibubuhos sa inyo ng ating Panginoon ang swerte sa inyo. At siyempre, magtatanong na naman kayo kung pagkatapos ng kandila na yon ay tatanungin nyo na naman kung saan nyo dadalhin. At pagkatapos nyo po magdasal, di siyempre patayin nyo, tapos yung tubig, inumin po ninyo, yung nasa baso. Alam niyo naman po malinis kasi kayo naman ang naglagay doon, di po ba? Pagkatapos magdasal, inumin niyo po at patayin niyo po yung kandila. Tapos ilagay niyo po doon sa isang halimbawa, kung wala kayong aparador, ay di doon sa closet. Halimbawa, ano natin, kung walang closet, kung saan niyo nilalagay yung inyong mga damit, doon niyo po ilagay. Tapos sa susunod, gamitin niyo rin po ulit. Ayun. Para po hindi na tayo nagtatanong-tanong lagi. Yan. Yan po yung tinuturo ko po sa inyo para kung paano makipag-communicate sa ating Panginoon. Kasasabi ko lang po kanina, hindi po kailangan na pumunta kayo ng simbahan kasi unang-una, mas madalas po na pagkapumunta kayo ng simbahan sa halip na pumasok sa inyo or maramdaman ninyo ang ating Panginoon, ay iba po yung inyong maramdaman. Kasi nga po, experiensyado ko na po yan. Sige, para lang po malaman ninyo kung bakit ko sinasabi yung ganon. Na mas maganda pong magdasal ng kayo na lang po mismo. Na wala pong madidistract lang po kayo yung paghingi po ng tulong. Hindi niyo po mapipil kung nandun kayo sa simbahan. Kasi nga po ganito yon. Paano niyo po bang mapil? Kagaya po ng aking na-experience. Noong ako ay, madalas po naman ako nagsisimba noong araw. Pero, sa halip po na madama ko or maramdaman ko ang ating Panginoon Diyos sa loob ng simbahan, nabisit lang ako. Sa totoo lang po. Sige, para po sa inyong kaalaman lang. Ganito po ang sistema. Noong pong magbibigay na ng ostya, di po ba? Ay tapos na po yung simba. Nakapila na po kayo doon sa pare na magbibigay ng ostya. Ay yung time po na yon ay mayroon pong isang babae, isang lalaki, isang babae, ako. Ayun. Nakapila po yan. Yan po sinusundan kong babae. Yan po ay naka-sleeveless. Opo, naka-sleeveless po na halos ibiyang-yang na niya yung pakwan niya. Ay pagkalaki-laki pa naman. At kitang-kita na halos nakabuyang-yang na. Imaginin mo, magsisimbang ganun. Hindi po kabastusan ito. Dahil alam po yun niyo sa sarili ninyo at marami po kayo nakikitang ganyan. Kaya hindi po pwedeng sabihin niyo sa akin na gumagawa ako ng pandito. Ng kasiraan. Hindi po kasiraan yun at totoo naman po yun. So, madalit salita, sabi ng pare, ito yung katawan ni Kristo. Amen. Ayan. Nga. Amen. Ito yung katawan ni Kristo. Amen. Ito yung katawan ni Kristo. Amen. Di ba?
dumating na yung punto na yun na yung kasunod kong babae na sinasabi ko. Nung isusubo na ng pare, yung ostya, doon sa babaeng yun, napatigil yung pare. Hindi nakatiis yung pare. Sabi niya, Iha, bakit anya ang puti-puti ng dibdib mo? Sabi niya. Sumagot ngayon yung babae na kasunod ko. Ay kasi father, hindi naiinitan. Sabi ganyan. Di biglang napapan yung napalakas yung boses ng pare. Kalokohan anya! Bakit itong bayad ko, ang itim-itim hindi naman naaarawan? Ayun po ang totoo dyan. Kaya, mas maganda lang po magsimba or magdasal kayo dyan sa sulok ng bahay ninyo, sa loob ng kwarto ng bahay, kung wala pong kwarto, ay humanap po kayo ng tahimik na lugar. Kahit saan naman po. Sa puno ng kahoy, kung mayroon kayong kwan puno ng kahoy, ayan po. Kung halimbawa, maingay, kung may sasakyan kayo, pumasok po kayo sa loob ng sasakyan. Doon po kayo magdasal. Iyan po ang pinupuntos ko. Okay. Palakpakan! Sabi ngayon, meron ka naman kayo natutunan sa akin. Ito, tingnan mo ito. Ito nanonood niya, tawa ng tawa, pero hindi man lang magawang mag-subscribe. Palakpakan! Nakikipanood ka na nga lang, hindi ka magawang pindutin na subscribe. Ang dali-daling pindutin eh. Tapos itong mga subscriber ko, yung mga ibang nanonood na subscriber ko, ayaw naman lang pindutin yung like, ha? Palakpakan, ayan. So, ayan po, at ito po nga yan sinasabi ko nga na kung may breaking news, ay mayroon din pong wasak na news. At ito na nga po, yung sinasabi ko kanina, yung info ko kanina. Inaingatan niyo po yung inyong mga asawa dyan sa Cebu. Ay baka hindi niyo nalalaman, baka hindi niyo nalalaman, aba ay nasasalisihan na pala kayo, na hinahablot na pala yan, yung mga asawa ninyo. At nabibigyan na ng puntador, nabibigyan na ng kung ano-anong mga yung nabibigyan na ng ang tawag doon, yung may beer na, may gin pa, at yung mga perno, yung gano'n, may juice pa, ayan. So baka nabibigyan na yung mga asawa niyo, ingat kayo, ha? Kaya ko po inuulit-ulit yan para mabantayan niyo po yung inyong mga asawa, ayan. At dito naman po sa Metro Manila, gano'n din po. Bantayan din po ninyo yung mga asawa ninyo, baka mamaya nahahablot na yan. Ay kung yung alak lang nahahablot, ano pa kaya yung asawa ninyo, ha? Palakpakan, ayan. Yun po, at kaya ko po sinabing wasak na news ito dahil po hindi po ba't kahapon lang ay ating pong diniscuss dito yung pakikipagyugyugan itong asawa ng isang politician. At ngayon po, kaya po sinabi kong wasak na balita ito or wasak na news ay dahil po kumpirmado na po, kumpirmado ni Miss Cathy Binag na talagang hindi lang nanghahalbot ng alak ito, nanghahablot pa ng utin. Kaya ingat po kayo. Dahil ngayon po yatang buwan na ito. Kasi paiba-iba naman po yung timpla ng panahon, hindi po ba? Dati-dati, maganda yung panahon. Pero ngayon, masasabi natin tag-ulan, pero napakainit pa ang panahon. Kaya baka hindi po natin alam ngayon na ito po yung buwan ng taglibog. Palakpakan na yan. So, yun po at kaya po, sinasabi ko lang po sa inyo. Dahil, panoorin niyo po yung interview ni Miss Cathy Binag na in-interview po ni Maharlika. Panoorin niyo po yung vlog ni Miss Maharlika. At kumpirmado po na talagang pagka nababangag na itong mga ito,
nagpapalitan lang po ng kanila, ng mga tsuktsakan. Halimbawa, pagkatapos ng isa, iba na naman. Palakpakan! Sarap ng buhay ng mga animal. Ano? Grabe. Wala naman tayong pakialam doon. Okay yun. Kaya lang po, ang ating pinakikialaman dito, gamit po nila yung pera ng ating bayan. Ayan. At dahil po dyan sa mga kaluhuan at kalaswaan at kalibugan, itong mga matatandang mga hukluban, ito po ang resulta. Yung napakarami po nating mga kababayan ang nagugutuman, walang masaing, kaya tuloy po parami ng parami yung mga taong talaga namang masabi nating naghihirap. Ayan po. Pero sila, ay, naku naman, nakakaramdam ba ng hirap yan? Ay, tuloy nga ang singhutan dyan. Pagkatapos ng singhutan, jugjugan. Aba naman, permi lang nga panamit ang mga yawa, Huwag ginaisip, kundi paitot lang. Pero magaganda. Pero nagpinaitot ang mga yawa. O, te, mano na? Ayun po yung, wasak na balita ngayon. At naku, at lalo marami po, kung inyo pong napanood yung kay Maharlika na interview kay Kati Binag, at sumabat na rin po doon si Sas Rogando Sasot. Ayan. Nakakatawang panoorin. But anyway, kung hindi ko yung napapanood yun, kukunin ko yung mga ibang portion at i-upload ko po dito sa Grana Live Studio TV para magkaroon po kayo ng awareness doon sa mga nangyayari. At nung una, hindi po ako makapaniwala yung mga nangyayari dyan. Hindi niyo po ba kung inyo po napanood yung in-upload ko, yung sinasabi po ni Pastor Kibuloy, dati na nag-jujugjugan nga sila daw dyan sa Malacanang, aba, ay totoo pala. So lahat ng sinabi ni Pastor Kibuloy, naging totoo. Totoong totoo. At ito na nga, unti-unti nang lumalabas ang katotohanan. Napakarami palang mga adik talaga dyan. Halos lahat, pamilya-pamilya mga adik. Dito sa Kongreso, base doon sa aking pinanood na vlog ni Maharlika, kasali si Sas Rogando Sasot at saka si Kati Binag. Putya! Kaya pala may nagre-reklamo nung sinabi ni Pulong Duterte yung magpa-drug test yung lahat yan, mga yan. Kaya pala maraming umaalma dahil marami palang mga adik dyan. Kita nyo na mga kababayan. Akala nyo, ganun-ganun lang ha. Akala nyo, puro kalibugan yung ibabalita ko sa inyo. Hindi po. At yung pong kalibugan na yun, ay sa lang yan. Sa introduction lang natin yan. At talaga namang nakakapangilabot. Ang talagang main nating topic ngayon, ito po. Lumabas na po yung napakarami pala talagang mga legislator natin ang mga adik. Ayan. At hindi lamang yung adik. Talagang nagtsutsuksakan pagkatapos magbangag. Pagkatapos suminghot, nagsusupsupan. Panapakan! Kaya sa sarap ng buhay itong mga animal. Grabe. Napakasasarap ng buhay. Mga tarantado. Anyway, baka... At ito pa. At hindi na po ako magtatagal kasi linggo naman ngayon. At kinuhan ko lang kasi nga baka mapanis kasi. Kung hindi ko ilabas sa inyo, baka mapanis. Kaya kahit na linggong-linggo ay
inilabas ko sa inyo ang balitang wasak na balita. Ito pa. yung sinasabi ko po at hindi lang pong isang bisis kong sinabi sa inyo na tigil-tigil naman masyado. Huwag naman masyadong pakakapal ng mukha ng pagnanakaw nyo sa kaban ng bayan. Dahil ang sinabi ko po rito, paulit-ulit ko po sinasabi, na ang makikinabang lang po ng mga kinukulimbat ninyo, yung magiging boyfriend ng mga asa-asawan nyo pag namatay kayo. Okay? Yan po ang sinasabi ko. Bakit nga ba sinasabi ko yan? Dahil po, eksperyensyado ko na po yan. Sa akin mismo, hindi po sa ibang tao. Ako po mismo. Yeah? Mahirap na pong pangalanan ko kayo. Yung mga asawa ninyo, ilan po yung mga may mga asawa dyan ng mga politiko? Hanggang ngayon po ay tumatawag mismo sa akin. Oh. Anong sinasabi? Aba ay matagal na raw pa nila akong pinapangarap na matikman. Ayan. Seryoso po ako rito. Yan po yung term na ginagamit nila. Parang kumbaga, parang dinadaan nila sa patawa para hindi masyadong halata. Pero yun po talaga. Marami po yan. Ay kung itong mga ito at mga tumatawag sa akin, pinagpapatulan ko ito. Ngayon, ano ang tawag na dito sa mga asawa nilang mga lalaki na ito? Naiputan ang ulo. Ayan. Kaya ko po sinasabi ito sa inyo. Hinay-hinay sa pagkakawat dahil titiyakin ko. Ang makikinabang lang yan yung mga lalaki or mga boyfriend o yung mga mabuboyfriend ng mga asawa nila, ng mga asawa ninyo pagkatapos nyo mamatay. Baka na hindi pa kayo naililibing mayroon na At sinabi ko na po yan. Hindi po ito ay galing sa ibang tao, ako na po mismo. At yan ay nag-aantay lang tayo ng tamang panahon. At ibubulgar din natin yan. Kumbaga, hayaan ko muna yung mga ibang magbubulgar. Ayoko sumausaw muna. Hayaan ko muna. At pagkatapos yan, saka ako bibirada pag nandiyan na. At ibubulgar ko itong mga asawa ng mga politikong ito na hanggang ngayon ay tumatawag, nagchat-chat sa akin na humihiling ng kahit na sandaling kaligayahan. Ayan! Palakpakan! Palakpakan natin yung mga masabi nating mga Imaginin mo, kaya nilang tarantaduhin yung mga asawa nilang mga lalaki na ito, mga politiko. Saka sa pagnanasa lang sa 175 years old. Diba? Di ba nga, kinikwento ko sa inyo, matagal nang paulit-ulit ko ang sinasabi yan. Di ba may isang senadora dyan na nag-aantay lang yung ayaw naman niya kasi manligaw talaga sa akin ng diretso dahil pinaninindigan pa rin niya yung pagiging Pilipina niya. Pero ang totoo lang yan, nag-aantay lang po na kahit na isang salita ko lang yan, yayakap na agad yan, hindi na pakakawalan yan. Parang pugita. Ayaw niyo. Ngayon alam niyo na. Marami po ito, mga asawa ng mga politiko na ito. At nandito naman po lahat yung mga conversation. Siyempre, lalaki tayo. Sabihin naman pala, bakla tayo kung ilalabas ko ito. Pero, nandito naman po. Kung sakasakalit kakailanganin natin. Kaya nga itong mga politikong ito, may nagmumuntik-muntikan na dyan kasi naglilinis-linisan. Nagmumuntik-muntikan na lalantad na ako Sasabihin ko dyan po,
tatakbo ako dyan at sabihin ko, hoy, yung asawa mo, ha? Gigil sa akin. Ibubulgar ko. Inaantay ko lang ito na, nag-iinit-init ang ulo ko dyan sa politikong yan. Pero ano kaya ang maramdaman niya? Kung makita niya yung conversation namin, yung kabastusan ng kanyang asawa, yun talagang nakakasuka ng mga conversation niya sa akin. Actually, ang mga sagot ko lang dyan, maawa ka sa asawa mo. Huwag mong gagawin yan. Lagi yung mga sinasabi ko, ganun lang. Okay. No. Ganun lang ang mga sagot ko sa kanila. Pero, yung mga ikinachat nila sa akin, talagang napakababoy. Talagang parang literal na yun na. Kung kayo ang mag-analyze ng mga chat nila sa akin. Kababoyan na talaga, parang yun na, mismo. Oh. May sasabihin pa, ganito, ganun, nakaligo na ako, ito, kala mo, kung ako, hindi pa, may pula-pula pa ang gilid. Yung mga ganun. Kabastusan talaga. Mga bastos. Marami yan. At hindi ako magtuturo sa ibang tao. Sa akin mismo kasi. Ako mismo ang chinachat. See? Ngayon, kayong mga politiko, sana napanood nyo yung, lalo na yung kahapon na video ko, napanood nyo sana na tigil na. Tama lang yung mabuhay kayo ng kahit na marangya, pero wag naman yung marangya na pati siyabo ay pinagrarangya ninyo. Kalokohan na yon. Samantalang karami-rami nating mga kababayan dito ang walang masaing. Kayo, grabe. Imaginin mo, yung magkano yung kilo ng bluefin tuna. Ngayon, ang pagkakalang ko dyan, yung bluefin tuna, nagkakalaga yan ng 1 kilo na 5,000. 5,000 po yan, yung bluefin tuna. Imaginin mo, yan ang mga nilalamon itong mga ito. Samantalang napakarami natin, mga kababayan, kahit nabuntot lang, walang maibili, walang pambili, ng kahit nabuntot lang ng tuna. Pero kayo nagpapakasasa kayo, mga hinayupak kayo. Ngayon, pinagbabawalan ko ba kayo? Hindi po. Hindi ko po sinisita yung kumain kayo ng tuna. Okay naman po yan. Ang ibig ko lamang pong sabihin dito, ay siguro, kung ano lang yung kaya ninyo, ay ang problema po niya na buong isang tuna, ihahain sa iyo, tapos nasasayang lang. Ay ang pagkamahal-mahal niyan. Hindi po tayo nagkukan dito, natural po yan. Kasi nung time na nakumakain pa ako dati ng kanin at saka mga ganyang ulam, ay ako rin naman po ay, sa totoo lang, ang paborito ko talaga, yung ganito kalalaki na sugpo. Yung ganito po ba kalalaki? Yung ganito kalalaki na sugpo. Yan po mga paborito ko, yung kagaganyang kahahaba mga sugpo. Yan po yung mga paborito ko. At saka yung inihaw na yung parte ng panambaka dito sa tiyan. Yun po. Yan yung mga paborito ko. Pero dahil nga po hindi na ako kumakain ng mga yan, at puro talbos na lang po ang kinakain ko. Pero tingnan nyo tingnan nyo, ang pagkakaiba po noong kumakain pa ako ng karne, at yung mga masasarap na pagkain na yan, ay para po akong para po bang hindi ako makatayo ng tuwid. Ibig sabihin, dahil sa katandaan ko na, talagang hindi na makatayo. Imaginin mo ngayon hindi na ako kumakain ng mga yan, at puro talbos na lang. Basta kahit na hindi man talbos yan, kagaya halimbawa itong malunggay.
malunggay, kamote, mayroon pa yung itong kangkong, at yung mga bulaklak ng kalabasa. Yan mga yan. Marami po mga dahon-dahon. Yan mga malunggay na yan. Yan lang po. At halimbawa, yung kamote, yung talbos ng kamote halimbawa, ang mga, kasi matakaw ako mga siguro mga 15 piraso ng talbos ng kamote, ubos ko po yan. Yan lang po. Almusal, tanghalian, hapunan, yan po, kinakain ko. Depende po yan sa sausawan ko, halimbawa, sa kamote. Suka at saka konting patis. Konti lang naman. Or either asin. Ay, ganun po. Para lumasa lang. Isausaw ko ang talbos ng kamote. Yan ang pong kain ko. Tanghalian ko na po. Hapunan ko na po yan. O tingnan nyo naman ngayon, 175 years old ko, pero lalaban pa ng suntukan kay Manny Pacquiao ito. Palakpakan, ayan. Yun ang pinapakita ko lang po sa inyo yung halimbawa. At saka basta mga gulay-gulay, ganyan. Kagaya halimbawa, lalo na po yung okra. Ang okra po ay napakahusay po yan sa digestion. Aba, malinis na malinis ang bituka mo. Tingnan niyo po ba yung mga, di ba kadami-dami ng mga may mga cancer, yung mga colon cancer. Kasi nga po, yung mga kinakain po yan, yung mga karne-karne na yan, yan po yung mga nai-stack sa mga bituka ninyo. Kaya nagkakaroon po tayo ng mga colon cancer. Pero puro gulay lang lahat. Nako. Halimbawa, ang pinakakanin ko talbos ng kamote ang pinakakanin ko. Ang ulam ko halimbawa, yung in-steam na okra, sasawsaw ko sa bagoong. Naku, sarap. Naku, busog na po ako nun. Kaya, ngayon, sabi ko nga po sa inyo, hindi ko na po hinahanap ang kanin. Siguro kung lang siguro, halimbawa, kung mapunta ako makabalik ako ng Australia halimbawa, aywan ko, baka magbabaon ako ng isang malitang talbos ng kamote. Ayan. Yan po. At ganoon lang po ang sistema. Kaya nga hirap na hirap ako nung nasa Dubai ako grabe, ang pangapagkain ng yung mga pizza. Naisos Mariosep. At talagang minsan titikman ko lang, inuman ko ng tubig. Ayun, okay na yan. Mayroon naman mabibili sa palengke, mga gulay-gulay, siyempre. Mayroon naman. Kaya lang kasi, hindi ka talaga yung tipong komportable. Kumbaga. Saka kung may mga kamiting ka halimbawa. Pero one time baka isipin nyo, nahiya akong gano'n. Pagka nag-iimbita sa akin halimbawa, kagaya ng yung mga politiko, mga sikat na mga politiko, imbitahin ako. Alam niyo ang ginagawa ko? Nagbabaon ako ng nilagang talbos ng kamote, lalagay ko sa lunchbox. Ayan. Kainan sila ng kainan ng mga litson, ako, binabakbakan ko yung nilagang kamote. Ayun. Ganun lang po yan. Walang dapat ikahiya. At sabi ko nga po, nako, ang takaw ko niya dyan sa okra, sa usawa ko bagoong, talong na yan, nako. Special sa akin yan. Pero ito, balik tayo dito sa topic natin, itong mga animal, na talagang ito yung mga nagpapahirap sa mga kababayan natin, na walang katigil-tigil sa pagnanakaw sa kabanang bayan. Tapos naglulustay sila ng pira, na ang pira na ginagamit nila ay pira ng kabanang bayan. Pira nating mga Pilipino yan. Kagaya halimbawa, kung pinapatos ko itong mga asawa ng mga politician na ito. Natural. Willing yan sila magregalo sa akin kung ano-ano. Ay siyempre, kung pinagbigyan ko nga naman sila. Talaga nagbibigay sila, kagaya na sa Cebu.
Oh, talagang makalkal lang ang singit yan. Talagang bigay tudo yan. Bibilangan ka ng pera niya kaya naienggan niyo yung mga ibang kabataan. See? Ganyan yan. Ninakaw ng asawa niyang politiko, tapos halimbawa kung pinatulan ko, ibibigay lang din sa akin. Hindi nga ako ganon. Yan ang pagkakamali nila dahil hindi ko pinapatos. Paano nga kung pinatos ko? Kung pinatos ko yan, ano na? Hindi na iputan na ang ulo nitong politikong ito. Kaya po alam yung sinasabi ko dahil yan nga yung totoong nangyayari. At hanggang ngayon, either tawag sa telepono, pero ngayon kasi naging kwa na ako Naging alerto ngayon. Oras na tumawag ng kanyan, tumawag sa akin, pak, naka-loudspeaker na yan, naka-record na rin yan. Kaya marami tayong ebidensya rito. Meron nga dyan Hindi ko na lang kanin, kasi dating matagal nang nanggigigil sa akin yan. Matagal nang nalaway na walaway sa akin yan. Walang katigay, hindi nagsasawa. Alam niyo kung ano pang mga pinaggagawa. Magpapadala rito ng kung ano-anong mga alak. Alam naman niya na hindi ako umiinom. Alam niya yan, pero papadalhan ako ng mga alak na yung mga kung ano-anong mga mamahaling alak na yan. Tingnan niyo. Diyan pala makikita mo na yung pagiging korap ng politikong yan. Babae yan, Paano ko sinabing korap? Imagine mo yung mga papadala rito ng mga alak na yan, na mamahalin na yan. Sabi ko nga, doon sa driver niya, ibalik mo yan. Baka ilunod ko sa kanya yan. Alam niya ka kung hindi ako uminom, bakit papadalhan niya ako ng ganyang mga alak? Ibig lamang sabihin, kinurap din po niya yung pira na yan. At paano na nga kung iba? Hinot-hotan ng hinot-hotan. Siya naman walang tigil sa kananakaw, siya naman walang tigil na kabibigay ng pira o mga kung ano-anong mga regalo sa lalaki niya. Babae po yan, tinutukoy ko. Yun naman pong iba na may mga asawa na yung mga asawa ng mga politikong ito, yan yung hanggang ngayon nagchat-chat sa akin at tumatawag pa. Naka-recorded naman po lahat yan at ngayon naging alerto na ako. Anyway, so balik lamang po tayo bago po ako magtapos ay syempre gusto ko pong pasalamatan yung lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. At ganun din po yung mga bagong nag-subscribe ngayon. Maraming salamat po. At hindi po kayo nagkamali ng pag-subscribe sa Berana Live Studio TV dahil baka bukas makalawa lang sa isang araw, sa isang linggo, baka po ibabagsak na sa inyo ang swerte ng para sa inyo. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.